What's up mga kadon bal? What's up sa inyo? Magandang gabi po. Yan. So ang gagawin natin ngayon mga kadon bal, dyan dito tayo Yan mga don bal, ano lang tayo, raw video lang tayo. Ngayon wala akong biyahe ngayon. Kasi 'di ba, alam niyo naman mga kadon bal, ang strategy ko ngayon is 2 days straight tapos 1 day pahinga. Ito yung 1 day na pahinga ko. So, majority ng ginagawa ko nagpapahinga ako, nagtulog, kumakain, naipaglaro sa mga anak ko. At eto nga pala si Kuya Momo ng panganay kong anak. Hello ka sa vlog. Hello po. Ayan. So ngayon naglalaro kami ng Ball pool. 8 ball pool. So that's a phone game. Ngayon napag-isipan namin mga kadonbal na raw vlog lang. Kasi bigla naisipan, ano kayang iniisip ng isang 8-year-old kid sa isang tatay na ang trabaho ay bilang grab driver? Okay? Ngayon, alam ni Kuya Momon, dahil panganay ko siya, bago maging grab driver, saan ako nag-work dati, nak? Sa sa call center. Tapos ano pa? Tapos po siya, manager. Ayun. So, yun. Alam niya kasi nagtrabaho sa call center, nagtrabaho ako sa bangko. So, yun. Ngayon, may mga tanong ako sa kanya. Siyempre, dahil siya naranasan niya kasi yung okay yung buhay namin. Naranasan niya ngayon na medyo nag-challenge, nahihirapan kami. So, bilang panganay kong anak, meron ako mga itatanong sa kanya. Again, hindi ito scripted mga kadonbala. Biglaan lang. Di ba, kuya, naisipan lang natin? Opo. Kung anong sagot niya, hindi ko na i-edit. Yun na yun. Kung anong lalabas sa kanya, sa bibig niya, kung anong nasa isip niya. Try lang natin, okay? Without no specific questions, kung ilan yung questions, basta ako na rin may isip ako, okay? Simulan tayo mga kadonbal. Let's go! First question na naisip ko mga kadonbal, okay? Kuya Momon, anong masasabi mo na meron kang grab driver na Didi? Okay lang po kasi hindi naman po yun illegal legal po yun. Yun, narinig yung sagot ng anak ko, no? Tama nga naman, no? Pero, ang ano dyan, anak, ang follow-up question dyan, hindi ka ba nahiya kasi dati si Didi area manager, tapos ngayon grab driver na, hindi ka ba nahiya sa mga kalaro mo, sa mga classmates mo? Hindi mo, ba't ka po pahiya po ikaw? Tatay po kita. Dati, syempre, pag tinatanong ka, ang sagot mo na ng bata ka, pag tinatanong ka, anong work ng Didi mo, anong sagot mo, dati? Manager po. Hindi, may isa pa, di ba, may word ka? Call center. Hindi, yun din tawag mo pag bata ka, anong tawag mo? Boss. Di ba? Ngayon, ano sila, sagot mo? Ano po, grab driver. Hindi ka nahiya? Hindi po. Bakit? Tatay po kasi hindi naman po legal yun Illegal yun, legal no? Apo. Yun, yung sagot ng anak ko. As in, ano lang to, ngayon lang talaga siya. Ngayon anak, ano naman pakiramdam mo pag dati? Si Didi, natandaan mo, everyday mo nakikita, minsan nga nasa bahay lang si Didi, dahil syempre, boss si Didi nun, so may hawak niya yung oras niya. Ngayon, every 2 days na umuwi si Didi, ano naman pakiramdam mo, ano masabi mo na every 2 days umuwi si Didi? Ano po, travel tapos inentay ka po na yung weeks, makapaglaro. Ayun. So, yun lang. Actually, mga kadonbal, discretion naman natin ng mga grab driver, no? Ako mas prefer ko lang yun kasi sobrang dami na natin, aminin natin, maganda naman yung biyahe sa grab. Pero sa dami nating mga grab driver, hindi na enough na 8 hours lang, 10 hours, 15 hours driving. So, yun, kailangan mag 2 days straight. Tapos 1 day na uwi. Kasi, so, syempre, kanya-kanya tayong lifestyle. Marami kong binabayaran. Alam niyo naman yan, mga kadonbal, sa mga nangyaring mga buhay-buhay natin, no? So, kailangan mag 2 days stay. Sakripisyo siya, pero alam ko naman na matatapos din yun. So, at least, nakikita ng panganay kong anak, naging ako sa kanya, naging honest ako sa kanya, na yun yung situation namin ngayon. At namimiss nila ako, kaya, anong ginagawa natin pag nasa biyahe ko, nak? Pag namimiss? Po? Anong ginagawa ko? Pag namimiss niyo ako, anong ginagawa natin? Nag-video call po. Yun mga kadonbal, para ka lang OFW. Nagvi-video call ka lang. So wala, kailangan talaga yun kahit pwede ka naman may araw-araw. Pero syempre, para sa ekonomiya, para sa pamilya natin, kailangan natin magsikap. Okay? Next question natin. Anak, ano yung pakiramdam na dati lahat ng gusto mo nabibili ni Didi, di ba? Nagbibili ka ng mga Nerf, mga mahal na laruan, tapos nag-out of town tayo, out of the country. Ngayon, bilang grab driver, syempre hindi na ganun kalaki kita dati katulad dati.
Anong masasabi mo ron? Ano po, di naman po lumang-spoiled kasi alam ko po yung hirap ng buhay. Oh, 'di ba? Oh, sa kanya galing yan mga kadonbal kasi sa totoo lang bilang panganay kong anak, ay kaming hirap. Pero dahil nung pinanganak ko siya, maganda career ko sa bangko noon eh. So yun, area manager nga ako. So nakakapag out of town, out of the country, lahat. Wala siyang damit mga kadonbal, hindi sa pagmamayabang. Pas na naman to ano. Wala siyang damit na hindi branded. Yung mga halimbawa, walang damit na galing sa, let's say, sa palengke, lahat branded siya, sa mall. Lahat laruan niya, Nerf gun, lahat branded din. Nung kaluwagan pa sa buhay. Kaya, pinaliwanag ko sa kanya, kasi ito namang anak ko, pinalay ko siya ng hindi baby. Kumbaga, matured kausap to eh. Matured ko siyang kinausap para alam niya yung nangyayari sa toong buhay. Oh, good job, anak. So, next nating tanong. Ngayon, anak, kung ikaw pa pipiliin, anong mas gusto mo? Nasa bangko si Didi, boss siya, o Grab driver? Kahit ano naman po, kasi po, para lahat naman po yung trabaho eh. Yun. So, yun. At least hindi ako pressured sa anak ko kasi hindi ako nag-sugarcoat sa kanya, hindi ako yung nagsisinungaling sa kanya kung ano ang trabaho ko. Inaamin ko yung totoo sa kanya kasi sabi nga niya, di ba sa kanya nagaling, legal yung trabaho, wala akong ginagawang masama, pinapalay ko sila kasi nang may takot sa Panginoong Diyos. So yun, at least honest ako sa kanya kung ano yung saan nanggagaling, yung binibigay ko sa kanila, sa pamilya ko, sa kanila, kung ano yung pinapakain ko sa kanila, at least honest ako sa kanila, di ba? So yun. So ngayon anak, ang tanong natin, willing ka bang maghintay na maging okay ulit tayo financially bilang Grab driver si Didi? Willing ka na maghintay? Opo, Bakit? kasi angat din, mawawala din naman po yung mga utang, tapos malalagpasan po yung mga utang. Yun. No? Speaking of utang mga kadonbal, no? Kahit yung 8-year-old kong anak, alam niya yung mga utang namin. So kayo, kung meron kayong same case ko na natatakot kayo na ipaalam sa mga anak niyo yung totoong financial status ng pamilya, wag na wag. Let's be open to them. Kasi lalo na pag naramdaman nyo na kaya naman niyang intindihin, kaya niyang alamin, kaya niyang malaman, lalo may panganay kayong ganito na lalaki, tapos yan, matured pa, maganda pinapaliwanag sa kanila. Kasi in that case, malalaman nila kung gaano kahalaga yung pera. Maliit man yan o malaki. Etong anak ko, hindi nagpapabili ito ngayon ng mga mamahalin. Pag alam niya, pag hindi pa kaya. Sobrang niya naintindihan. Sobrang proud ko dito sa panganay kong anak. Kaya ko na nga siyang iwanan eh. Kuyang-kuya na talaga siya dun sa kapatid niya eh. Sobrang niyang napaka-open-minded niya sa mga bagay-bagay. Okay? So ngayon siguro, last question na natin anak bago natin i-close natin to. So syempre, thankful si Didi kasi nakisama ka sa simple vlog natin. Huling tanong anak. Opo. Be honest dito anak ha, okay? Proud ka ba kay Didi kahit Grab driver na si Didi ngayon? Opo, kasi Grab driver, hindi naman po masama yun, tsaka ano po yun, nag-ano ka din naman po ng mga passenger, tapos sinasabi po sa'yo na maganda ka pong Grab driver. Yun, kasi nakita niya yung mga comment mga kadonbal dun sa app natin, sa mga comments sa mga Grab driver, mga pasahero natin. So again, mga kadonbal, no, wag tayo magsisinungaling, maging honest tayo sa mga anak natin kung ano yung hanap buhay natin. Kahit ano pa yan, kahit katulad ko, alam ko meron sa inyo mga professionals before, magaganda yung mga trabaho because of pandemic or because of personal reasons, mga kanya-kanya problema, naging Grab driver. Wag na natin lalangin yung pagiging Grab driver. Paliwanag natin sa mga anak natin, sa pamilya natin kung bakit ito yung trabaho ang pinili natin sa ngayon. Okay? As long as, kaya nasabi ko ng anak ko, as long as na legal siya, hindi ka gumagawa ng masama, you must be proud of it. Kahit anong mangyari, maging proud ka. At paliwanag maigi sa mga anak kung bakit yun yung trabaho. Okay? So ngayon mga kadonbal, I would like to thank first my son, eldest son, panganay ko. Dahil ganito siya lang malaki. Okay? Hindi siya spoiled brat. Alam niya kung gaano kahalaga ang bawat sentimo, ang bawat piso, ang bawat pagpupuyat ng Didi niya para mabigay, makapag-provide sa kanila. Okay? Salamat anak, salamat. So mga kadonbal, first time nga nakita yung nakausap tong anak ko. Nako, someday alam ko magkakaroon ng father and son vlog. Alam ko yan, magkakaroon kami ng collaboration na itong anak ko. Kasi masarap kausap to mga kadonbal, maniwala kayo, sobrang sarap niya kausap. Kahit anong mga topics pwede namin pag-usapan. Ganyan ko siya pinapalaki. Okay? So tuloy muna namin yung paglalaro namin mga kadonbal. Maraming salamat sa inyo. And
always keep to subscribe, share, at siyempre mag-like din ng video na to kung gusto nyo pa yung mga ganitong klase ng mga topic sa vlog namin. Maraming salamat mga Donbal. Bye ka na, anak. Bye po. Bye. Peace. Peace.